Ticao Island. Isang islang matatagpuan sa probinsya ng Masbate at dito nga namin ni Jem nakita ang pinaka nakakamanghang waterfall sa Pinas. Kasi ba naman, diretso ito sa dagat. Pero bago ang lahat, palike naman kami ng video na ito bago pa tayo magkalimutan. Hindi lang yung waterfalls ang napuntahan namin sa adventure na to. Ang ganda dito. May napuntahan rin kaming islang may magandang cliffside. At dito rin namin nakita ang napakagandang lagoon. Kami nga pala ang Jem and Jack at ngayon, sa Pinas muna tayo mag-a-adventure sa Ticao Island sa Masbate. Tara, sama ka, balikan natin ang simula ng kwento. And 2 hours kasi yung biyahe dun sa may bangka, kaya iihin na kami dito sa may palengke. So, ito ang situation. Okay na. Malinis yan. Doon ako sa labas magbabantay. Okay? Oh, fun. Magmula sa Pilar Port sa Sorsogon, diretso na nga kaming mag-island hopping sa Ticao Island. Ang mga kasama pala namin ngayon ay ang mga kapatid ko, ang stepmom ko at ang dad ko at ang mga kaibigan na rin nila. Actually, kami ang nasama dito. Parte na rin ng adventure namin ngayon na hindi namin alam ni Jem ang mga i-expect sa mga makikita namin mamaya. From Pilar, Sorsogon, 2 hours pa yung biyahe namin papunta sa first island. Diretso na kami, hindi na kami dadaan sa Masbate or like sa mainland. From here, diretso na island hopping. Sabay-sabay tayong makikita ang ganda ng part ng Masbate ito. Shoutout nga pala sa dad ko dahil masasabi kong sa kanya ko nakuha ang pagiging adventurous ko. Mula kasi nung bata pa ako, nadala niya na rin ako sa halos madami-daming lugar na rin sa Pilipinas noon. Kinalakihan ko na yung adventure kaya ito ako ngayon. Kasama mga kapatid ko na sana makahiligan din nila yung mga bagay na to. At syempre kasama ko na makakasama ko habang buhay, si Jem. Sabi niya nga, never niya pa daw na-experience to nung bata siya. Ngayon lang. Kaya excited ako ngayon para nasa kanya itong mga experience na to. Na kinalakihan ko. So, pupunta kami doon, halos wala pa kaming makitang land at napakabagal pa ng boat. Ito nga pala si David, kapatid ko. Ito si John Ed. Akiyain! Sino mas pogi? Ka? Sagun lang yan? Wala yung makina. Hindi nga. Grabe, may mga maliit na bangka dito. Nangingisda sila dito. Ngayon ko lang na-realize na sagwan lang daw to. So walang makina. Napakalayo na namin. Halos 1 oras na siguro kaming nandito. Kasi nasakyan namin may makina pa. Ito sa kanila wala. Grabe. At sa wakas, nakarating na kami sa isla ng Ticao. Hindi mo, kaya mo tumira dyan lang. Basta may maayos sa VR. Parang sarap magpatayo ng resort. Ay, sasabi ko sa'yo mo. Grabe, ganda. Buti na lang hindi sobrang init ngayon. Medyo cloudy, which is nice. Ito yung gusto ni Jem. Unahin daw namin yung pinakamalayo muna. Ang alam lang namin mapupuntahan dito is yung waterfalls na diretso sa dagat. Unang stop, ang Katandayagan Falls. Mahina ngayon yung tubig kasi lately sobrang init ngayon dito. Ito yung waterfalls yun. Imagine niyo malakas yung agos niyo. Guys, ang ganda. First time ko makakita ng yung ganito. Parang ganyan yung mataas na mataas pala yun. Waterfalls sa dagat? Di na nga napigilan. Bawat araw mas mahal kita. Di ko na kayang mawala ka. Para din tayo nasa Palawan. Ganyan din kaya ang Palawan. Mataas. Paano lang pag may mga NPA dyan, tatalon ka na daw. Ang galing din, para may mga corals pala siya. Malalim dito na lola. Hey guys. Latali dyan Ito. 3 bangka ang nakapark dito. Kanya-kanyang picture ng mga turista. Kasi ito Ayun Ito nga, ang dami nga nila dito. So, ayun din sa kabila. Ganda, ang sarap maligo. Ang ganda ng tubig. Hindi daw malakas yung falls. Pero okay lang kasi pag malakas hindi din kami makakalapit ng malapitan. Ang ganda. Ang ganda dito kasi hindi siya maaraw ngayon. Ganito yung gusto ko eh. Yung hindi matirik yung araw. Pero maliwanag. Uy! Init ng tubig dito. Nakakaga ang lamig eh. Diba?
On the way na kami ngayon sa next island. Kakaalis lang namin doon. Di ba kakaalis lang namin doon sa may waterfalls. Dapat, lilipat na kami sa kabilang isla. Kaso lang, bigla na sira yung makina. So, nakastuck kami ngayon dito sa gitna. Ngayon naghahanap kami ng magtutow para makapunta lang kami sa Pangpang. So, papahila kami dito. Kasi mukhang may pupuntahan sila. Pag nangyayari to dito, na may nasisiraan sa gitna ng dagat, paano yung GPS nila? Paano sila nakakatawag? Naghihintay lang sila ng may dumaan tulad sa atin. Buti nga, nasa party tayo na madaming mga bangka. Oo, Kasi ayun din, kanina, may party tayong dinaanan na tayo lang talaga. Oo, buti hindi nangyari doon sa papunta pa lang tayo. Ngayon, ang dami naman, no? Ang dami talaga natin mga bangka. Tsaka may isla din na malapit. So ang tanong, maayos ba to ngayon? Or like interrupted na yung tour? Magkano na kami? Diretso na lang sa hotel. We'll see. At dito na kami diretso hinila sa sunod na island na pupuntahan talaga namin, ang Burubong Kaso Rock. Next stop, dito na kami sa island na to. Ang daming tao. Dito na rin kami nagpahila. So I don't know what's gonna happen sa engine after this. So nagpahila kami sa pinakamalapit na isla dito. Sa halagang 300 pesos. Salamat po! Salamat! Merong cliff doon na pwedeng puntahan. Ayun, nakatambay yung mga tao. Ganda ng tubig. Okay, swimming time! Muna kami habang naghihintay ng rescue. Guys, so stranded talaga kami. Like, dito talaga muna kami. Buti yung kung saan kami na stranded, may mga tao na. Pero, try daw nila kumausap, mangontrata sa ibang mga ano dito. May bangka. May isa pa sana kami pupuntahan, mas maganda daw. Like, para siyang cove. Kaso, ewan ko kung magagawa pa namin yun. Mini beach. Ano yan? Hindi. Hindi yan, walang linta dito. Hawakan mo nga. Centipede. Ew. Oh, Jake! Wag. Baliw to, tinabunan. Tinabunan? Lab, ang ganda dito. Yung mga nagtutour dito, umakyat sila dito sa mga bato. Bato 1, tapos meron din dun sa taas. So, try natin dito. Ay. Yung si Jamo. Kamusta dyan? Ang ganda. Buti na lang talaga dito kami na stranded. At least may view at may mga tao. Hindi masyadong remote. Ganda rin yung view. Pero hindi namin alam kung hanggang anong oras kami maghihintay dito. Ang ganda dito. Buti may mga baong kaming snack. Inumin. Huwag ka dito! Maulog ka! Susunod pa yun yung kapatid ko. Boy, huwag ka dito! Maulog ka! Oh, wala na! Huwag ka ba dito! Maulog ka! Mayarapan ka! Ayun o! Ay, naku sa wakas. Adventure! Adventure. Adventure sabihin mo. Adventure. Grabe, ganda. No choice kami at wala na kaming nahanap na hihila sa amin. Kaya nagpahila na lang kami sa isa sa mga naga-island hopping din dito. Kaso, ang mahal sa halagang 20 liters ng gas. Nasa 1.6. kapalit ng 1 oras na hila patungo sa pangatlo naming pupuntahan, ang Halea Nature Park. Ito nga sa harapan ko, punong-puno daw to ng coral reef. Noon daw sobrang kulay ng corals dito. Ano yung sabi ni Daddy, medyo ano na daw, dark na. Wala na daw. Pumangit na daw yung mga corals dito. Dahil siguro sa makina ng bangka. Hanggang dito nagpapaandar. Usually dapat malayo pa lang. Manual sagwan na lang ginagawa. Ay, Ganda ng lugar na to. Pero may isang bagay kaming napansin. Unti-unti nang nawawala ang ganda ng mga corals Start dito. like tayo. Tignan natin yung ganda ng corals dito. Ano daw kasi ito fish sanctuary daw. Nakakalungkot isipin na isang maling tapak lang pwedeng makasira ng coral na daan-daang taon din bago nabuo. Kaya sana ingatan natin sila. Minsan lang tayo uminom. Meron tayong humba, ito, hipon.
kanin. Tapos may iniihaw na isda pa dun. Anong tawag dito? Lato. Lato. Paano to kainin? Lagay mo sa plato mo, lagay mo sibuyas, gusto mo. Oo. Kalamansi. Pipigaan mo siya ng kalamansi. Sabi natin bagoong. Bago mo sa mangga. Pero pwede mo rin lagyan. Sa bangga lang to. Sarap ah. Lagyan mo, lagyan mo sibuyas, kamatis, lagyan mo kalamansi. Ayos ah. Galing oh. Para tong mga pulp. Pumuputok siya. Na medyo salty. Ang fascinating ng texture. At dito na rin kami sa Halea Nature Park nagtanghalian. So kanina nagka-aberya yung makina ng bangka. Ngayon okay na kasi dumating na yung backup na maghihila sa amin. Akala ko talaga kanina, matagal tayong mai-strand. Ilang beses na kaming ganyan no. Doon din sa Palawan ganyan. Kasi pagdating sa mga adventure, Sinabi ko nga kay Jem na kaya siguro kalmado lang ako sa mga oras na may aberya sa buhay namin kasi madaming beses ko na rin napagdaanan nito. grabe ang ganda. Puntahan kami sa taas daw na itong magandang view. Let's see. Okay, meron din sa taas. Tsaka ng lab. Nag-explore lang kami. Meron hagdan dito. Adventure tayo. Ayun, sarap mag-cliff diving dyan, oh. Mababaw, no? Tulog ka. Sarap ang tulog mo dyan, ah. Good morning. Punta na tayo doon? Ganda dito, oh. Dito na kami sasakay sa gitna. Grabe oh. Tubig ko na yung coral no. Grabe. Coral na to. Low tide na. Hindi na makapunta yung bangka doon. Kaya ilalakad na lang namin dito sa gitna. Pwede wag ko yan. Uy, nakapo ako ng coral. Baba! Baba! No, I feel bad. Naapakan natin yung coral. I'm sorry. Punta na kami sa next stop ng tour na to. Ito na yung para may papasukan kaming cove. Again, bago na naman yung naghihila sa amin. 3 bangka na tong humila sa amin today. Ang ganda dito ah. Sabi nga, save the best for last. Ito ang Lapus-Lapus Lagoon. Ito na ang huling part ng island hopping na to, kung saan dito kami sa gitna maliligo. Wow, grabe. Ang ganda dito. Ito anak ko eh. Nag-swimming na tong anak ko. Welcome to my world. Kanina yung mga pinuntahan namin. Rocky pa siya, coral yung sand. Ito medyo pino. Actually pino siya. Yan ang ganda dito. First time ko maligo sa dagat. First time mo ba? Yeah, first time ko sa dagat. Seryoso? Yeah! Dagat? Yeah! Bakit nag-bull kayo ah? Hindi ako naligo. Hindi yan naliligo. Sa Panglao? Takot to. Kahit nga sa tubig, hindi ka Ang ganda doon sa Panglao. Hindi din naligo. First time ko bumaba. Lumalayo ako dito kay David kasi umiihip. Check! Kaya nga maalat eh. First time ko talaga maligo talaga dito sa dagat. Ayun yung bangka natin, no? Makita mo yung bangka natin. Lalayo muna kami sa bangka namin. Ganda. Isa na to sa magandang napuntahan ko dito sa Pinas. Lapus sa Masbate. Low tide na kasi kaya hindi makapasok yung boat dito. Dapat doon kami dadaong sa sand. Pero okay lang kasi bewang lang yung ano. Mural ko. Maki si Arga dito.
Dito na kami sa isla. Sa Pangpang. Kunwari ako si Magellan. Uy, ang ganda. Sasakupin ko to. Akin na to. Akin ito. Ano kayang feeling ng buhay dito? Ang CR nila dito. Ganito. Ha? Ito na lang. Kuha ako. Kuha mo na tubig. Sige, madam. Tatawa ako. Talagang, feel ko nasa probinsya ako. Hugasan mo yung rim. Feel ko talagang nasa probinsya kami. Kuha pa ako tubig. Huwag mo ko iiwan. Yeah, balik ako. Kuha pa ako tubig. Guys, I think I've found the best basketball court here in the Philippines. Homemade. Pero, yung background, white beach. Pwede ka pumasok doon, exit dito, or vice versa. Ang lupit to. Ito yung basketball court dito. Sa tingin mo, anong itsura ng pamumuhay dito? Hindi ko na alam kung may signal dito. So, hindi siya nakapag-Facebook. Yeah, parang malayo to eh. Tawagan mo nga daw si tita. Itong island hopping na pinuntahan namin is consists of mga islet. So bawat corner ng buong isla na to may mga sandbar. Tapos doon sandbar, sa every sandbar nandoon ang mga community ng mga nakatira dito. And ang cool lang na may gantong parte sa mundo. Na fascinating ng napuntahan namin ngayon kasi aesthetic talaga siya. Ang cool ng community kasi parang lahat na unipa ba yung tawag dyan? Hot. Ano kayang feeling ng maging Pilipino sa ganitong parte ng Pilipinas? Siguro mahirap eh. Pero think of it, pag nandito sila nakatira, like, at least wala silang worry ng ibang problema sa mundo. Kung pang araw-araw, maraming isda dito, no? Siyempre, pag nalawa ka din, parang gugustuhin mo din. Ano kayang lason ng di ba? Ng dragon. Saan kayo nakatira? Dito lang? Ayos ah. Nag-school kaya sila? Saan ang school nyo? Sa school lang nito. Nagbangka pa ka mo? Araw-araw? Grabe, araw-araw. Imagine, araw. Maaga sila, alas 5 pa lang ata. Nagbabangka na puntang sa eskwelahan. Grabe no? So imagine, kanya-kanya talaga tayong laban sa buhay. May mga taong papunta sa trabaho na natatraffic muna bago mapunta sa trabaho. Naman ito nga, nagbabangka. Diba, nakasasakyan. Diba, magpapamingot. Yeah, sila naman pupunta lang sa eskwelahan. Grabe yung babangka pa araw-araw. Pero para sa kanila, like, normal yun. Kasi hindi pa nila parang siguro na-experience yung convenience ng buhay sa modern life. Galing, no? Pero I feel like itong mga tao dito, sila yung mga mas masaya. Kontento sila. And I think wala ding pressure from social media na this is how you should live your life, no? Diba? Parang siguro they aim something na makapag-aral, makapagtapos, makaluwas, ganun. Pero not in a way na yung pressure na binibigay sa atin ng social media. Crazy. Ganda ng mundo. Naglalakad sila? So nalalakad lang pala papunta sa school or kailangan sila boat? Mag-boat sila, pero pag hindi nga maka-boat kasi kung maalon, ulan, or naglalakad pag hindi kaya ang dagat. Bago pa kami makadating dito sa isla, nasiraan pa kami, pero mandar naman. Ngayon nandito na kami sa isla. Muntik pang masiraan yung makina ng hinihila Again. sa hangin. Pero okay na. Nandito na kami sa sibilisasyon. Parang lang sa maliit na community, no? Pero ang cool, tingnan niyo yung vibe. Welcome to the Philippines. So mula dito, maglalakad pa kami dun sa pag-i-stayan namin tonight. Resort daw eh. Nalulungkot ako kung nakakita ko ng mga ganito. Tingnan mo kasi, Ano yan? mga basura. Kaya sana man lang yung government mag-take ng action na, magbigay man lang ng seminar sa mga community na nakatira sa tabing dagat. Kasi sila lang naman yung may responsibility dito. Ano mo? Ang lungkot lang.
Nakakalungkot talagang isipin na this is just a random beach na napuntahan namin sa Pilipinas. Pero grabe ang kalat ng basura. Good morning. It's the next day. Nakadating na kami dito sa resort and nakapahinga na din kami. Sarap ng tulog namin kanina. Sabi, nakakapagod yung ginawa namin kahapon. Parang whole day kami. Dami nangyari. Mga nakitang maganda, siraan, pero tuloy pa rin yung biyahe. And ang ganda dito sa resort na pinuntahan namin. Yeah. Parang kami lang yung tao. Tayo nga lang talaga. Tayo lang ba? Itong resort pala na to is Villa Hermosa Beach Resort. Dito sa Monreal, Masbate. Ganda. White beach siya. Ito na kami ngayon. Kumakain na ng buko. Dati pinapangarap lang namin to, no? Parang pinafantasize lang namin to. At least we made it happen sa bakasyon na to. Kung umabot ka pala dito, sana malike mo tong video at kung hindi ka pa nakapag-follow, follow nyo na rin kami. Paano ba yan? Hanggang dito na lang. Kami ang Gem and Jack. Laging tatandaan. Make memories while you still can. Ganda, no?